Hi, good morning. May nag-chat ang auntie ko at nag-order nga lang 3 tali ng pechay. Kaya andito ako ngayon sa garden na medyo madamo-damo na at kukuha nga ng pang-3 bundle. Tapos yung iba kukunin ko dun sa na-replant ko. Kaya tara, samahan niyo ako. Actually guys, kahapon nga nagtinda ulit ako, nanguha ko dito. Kasi nga pasira na siya. Alam nyo yun, yung natutunaw. Kaya ito, kukunin ko pa yung mga medyo okay. Meron pa naman mangilan-ngilan. Tingnan nyo yung sakit nyo. Ganito, natutunaw siya sa sobrang tubig. Pagkaalis nga ng mga bata ay dumiretso naman ako dito sa garden para manguha ng order. Dahil kapitbahay at malapit nga lang sa amin at kahit pang 3 tali nga lang yun, talagang tinatanggap ko pa rin. Sayang din yun no, 30 pesos nga yung worth niyan. Anyway, pagkatapos ko nga palang manguha, pabalik na nga ako ng bahay. Putik-putik nga yung mga napitas ko. Halos araw-araw na rin kasing nag-uulan. Kahit hindi pwedeng hindi ko to hugasan. Alam nyo, nanghihinayang talaga ako ngayon sa pechay na tanim. Dahil nga sa sobrang supply ng tubig ngayon, natutunaw nga sila at naaagnas. Mabuti na lang at nakapag-replant ako ng konti nun. For now, ito muna yung magiging last batch ng paninda kong pechay. Magpalaki nga muna ako sa mga replanted. Isa pa, hindi na talaga pwede yung pinagkukuhanan ko. Sayang at maraming na-damage. Pero ganun talaga. Panapanahon kung kailan mo talaga maichatsamba yung magandang ani. Like nito, hindi nga masyadong maganda yung kinalabasan. Unlike nung January, February, and March, talagang maganda at malalaki yung mga na-produce namin. Kung kailan naman mahal yung presyohan ng pechay ngayon, doon naman nasira yung mga pananim namin. 25 pesos per bundle nga daw sa palengke at medyo maliliit pa. Samantalang tong sa akin, 10 pesos at ang lalaki. Pero syempre, presyong pangkapitbahay. Pagkatapos ko nga maihanda yung order ng auntie ko, pumunta naman ako dito sa garden para mag-replant. Ito na pala yung mga nauna kong na-replant at dahil araw-araw umuulan, medyo mabagal nga yung paglaki nila. And for now, ang itatanim ko naman ay yung mustasa. Medyo marami na rin kasi yung replanted kong pechay. Isa pa, marami din nagre-request ng mustasa. Medyo maganda-ganda nga rin yung tubo ngayon. At dahil makulimlim, wala rin akong gagawin ngayon. Sasamantalahin ko na nga para magtanim. Dun sa mga empty space nga lang muna ako magtatanim ngayon. Actually, sa mga nauna kong natanim na pechay, may mga naunang lumaki at kinuha ko na rin na pambenta. Kaya't yung mga pinanggalingang space, dun nga ako magtatanim ngayon. Medyo pinagdikit-dikit ko na nga lang yung spacing ko dito. Sabi kasi ng tatay ko, mas maigi nga yung mga ganong distancing. Ganito nga yung gusto kong pagtatanim, yung medyo makulimlim. Hindi kasi mainit sa balat. Isa pa, yung mga bagong tanim ko ay hindi basta-basta malalanta. Minamadali ko nga ngayon yung pagtatanim kasi I'm sure bandang hapon ay uulan na naman. At yun nga yung gusto ko para hindi na rin ako magdilig. Dito sa ilalim ng citrus at kalamansi ako nagtanim. Sakto lang at medyo malilim. Isa pa, pag dito ako sa malapit nagtatanim, mas madali ngang mag-harvest. Unlike dun sa kabilang plot, ang lagkit nga at ang putik ngayon. Kaya mas gusto ko talaga dito sa malapit. Excited na nga ulit ako magtinda kapag lumaki na tong mga to. Kahapon, biglaan din akong nagtinda. Kasi gaya ng sabi ko kanina, may sakit na nga yung mga pechay. Nanghinayang ako, kaya nanguha nga lang din ako. Doon nga ulit ako pumesto sa harap ng tindahan ng pinsan ko. At wala pang 30 minutes, alam nyo bang sold out agad? Nya, binili nga lahat para i-retail. Dahil mura, alam kong mapapakinabangan pag rinisell yun. Nakakatuwa sa pakiramdam. Yung kumita na ako at may iba pang kikita. O siya, hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.